South Korea scraps 28.7 billion pesos loan to the Philippines over corruption fears. Ayan na nga mga babayan. Eksklusibo! Kwon Song-jong's decision was overturned due to pressure 3 times. Difficulty supporting EDCF for Philippine business. Anong nangyayari dito? Meron ho kasing sa kanilang sariling bansa, merong nagtutulak na pondohan etong sa Pilipinas. Hindi naman natin hiningi. Alam niyo, ang problema din kasi dito sa ating mainstream media sa Pilipinas, tulad ni Bilyonaryo, ang hilig nila sa clickbait. Ito, sigurado ako, ibabato na naman sa Marcos administration to. Sasabihin naman ng mga DDS, ganyan kakorap ang Marcos administration, pati mga investors nagpupulasa na, nag-aalisa na. For sure, sasabihin. So, unahan na natin sila. South Korea scraps 28.7 billion pesos loan to the Philippines over corruption fears. Ayan na nga mga babayan. Okay, game. Lilinawin natin yung issue na yan. Bakit? Kasi meron hong mga nuances yan na hindi mo makikita sa headline. Oo. Kailangan basahin mo yung article. And actually, alam nyo, ang problema din kasi dito sa ating mainstream media sa Pilipinas, tulad ni Bilyonaryo, ang hilig nila sa clickbait. Sabi daw kasi ng presidente mismo ng South Korea, the President Lee Jae-myung announced on Tuesday that the loan for the construction of 350 modular bridges had been scrapped due to suspicions of irregularities and substandard work on the project. Lee's decision came on the heels of the widening investigation into the intricate web of corruption involving lawmakers, public work officials, and their cohorts from the private sector who pilfered billions of pesos in taxpayer money allotted to mitigate floods. So ngayon mga kababayan, nakikita na natin yung social effect ng katiwalian ng mga taong tulad ni Sara Duterte na suminghot ng 612 million at si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva na suminghot ng 355 million at 600 million respectively. Ito ho yung evil na merong nagagawa, yung katiwalian nitong mga opisyal na. Saan ba nakuha ng ating mainstream media ang balita na ito? Ito po ay nakuha sa post mismo ng presidente ng South Korea. It has been ordered to immediately stop proceedings for the business in question that has been identified as a fraudulent business. The most fortunate thing is that the business has not yet been completed, so business expenses such as supporting the Foreign Economic Cooperation Fund has not been spent. It has a great significance in the fact that it has prevented the risk of poverty and corruption in advance without wasting 7 trillion won in taxes unnecessarily. The media is the observer of the power and the salt that prevents corruption in society. It plays a key role in achieving a just world. I express my deepest gratitude to the courage and efforts of the media for spreading the truth and ensuring the people's right to know through this investigative report. Ito yung sinasabi ko sa inyong nuances mga kababayan. Nag-report daw kasi yung kanilang media ng katiwalian daw sa loob ng kanilang bansa. Take note ha. This is not about the corruption in the Philippines. Tungkol ito sa korupsyon sa kanila mismong bansa. Sa kanila, sa South Korea. Ito kasi yung link ng balita. Ayan, no? Eksklusibo! Kwon Song-jong's decision was overturned due to pressure 3 times. Difficulty supporting EDCF for Philippine business. Anong nangyayari dito? Meron ho kasing sa kanilang sariling bansa, merong nagtutulak na pondohan etong sa Pilipinas. Hindi naman natin hiningi. It was confirmed that 700 billion won a Philippine engineering project which had been declared a distress project with concerns of corruption and the Ministry of Strategy and Finance had refused to support the loan was belatedly restarted under pressure from People Power Councilor
Kwon Song-dong amid suspicions that Yoon Suk-yeol's government support for the Foreign Economic Cooperation Fund, which provides economic aid to developing countries, was used for different business purposes. Through the special prosecutor's investigation, the Yoon government's powerful figures, Yoon Haik-gwan, paano pinupronounce yan? Sorry. Supported the EDCF loan. This is the first time that suspicions have been confirmed that he was in control. Oh, eto na nga. So, apparently, the issue is not about the yung sa corruption issue din sa Pilipinas. Ito po ay issue sa sarili nilang bansa. Merong politiko sa kanila na binuhay muli yung proposal na magpa-loan sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, yung loan na ito, sinasabi sa balita na ito, yung nag-umpisang muli ng loan na ito, si Councilor Kwon Song-dong ay allegedly gagamitin ito sa ibang business purposes. Imagine ganito, may proposal noon na ikinancel na. Wala na, tapos na. Hindi na pinag-uusapan. Ako ngayon si Kwon Song-dong, ang sabi ko, buhayin ko kaya ulito para makakubra ako ng pera. Pinigilan ng presidente nila yung korupsyon ni Councilor Kwon Song-dong. Ngayon, nadami na naman ang Pilipinas. Binuhay daw uli ito without prior consultation. Dahil nung November 2023, the South Korean government in November 2023, meron daw request na loan. It is a construction project worth $510 million to build modular bridges in 350 locations scattered throughout the Philippines, and the Philippine government requested a loan of $439 million. Ang official project daw ay PBBM Rural Modular Bridge Project. Urgent project daw yan ni PBBM na magtatayo ng 210 bridges mula sa Luzon, Visayas at sa Mindanao by 2028. Ngayon, na-cancel ho ito. Wala na tong loan na to. So, ibig sabihin, mga kababayan, ito ay kaso ng corruption sa Korea, hindi kaso ng corruption sa Pilipinas. Although, hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Pilipinas, meron din naman. Ang sinasabi ko lang, mga kababayan, hindi ito related sa atin. Kumbaga, nadamay lang tayo dito. Kasi ginamit nung Kwon Song-dong yung loan na dati nang in-apply at kinancel ng South Korea para makakubra siya ng pera. Parang galawang ano lang, Joel Villanueva, ganun. Galawang Jinggoy Estrada, ganun. Galawang Sara Duterte, ganun. Nakakaloko Maski ako, kung bagbabasihan ko lang yung headline South Korea scraps 28.7 billion peso loan to the Philippines over corruption fears. Ay, so ibig sabihin, kung ako yung DDS, sabi ko sa inyo, corrupt ang Pilipinas, hindi yung South Korea, binawi, bla bla bla. Pero iba pala yung kwento. Bilyonaryo, maging responsable naman kayo, hindi lang kayo puro clickbait.